Ito ang lampas, ito ang mahina, ito ang tiyakin, ito ang malungkutin, ito yung gusto ko po, ito ang bibigtimahin ko. Pagsunod kong pagsugod. Hello? So, ang gagawin ng Leon, yung mahina, yun ang kanya naabunin. Amen? Kasi gutom na siya eh. Kailangan niyang kumain. Nahabulin niya yung... Hindi mo na siyang pakailang doon sa mga active eh, mga mabilis. Wala siyang pakailang. Hindi naman niya mahabol yun eh, kasi mabilis eh. Mga matatalino eh. Di ba, mga lalakas? Itong mahina na yun ang kanyang focus. Amen? Church, ako mahilig ako manonood sa Discovery Channels, mga National Geographic. Basta mahilig ako sa... Tapos, sa panonood ko, pinag-aaralan ko, kinukumpara ko yan sa buhay. Tapos, kagaya din yung mga sawa, no? Pero dito muna tayo sa layo. No? Church, pag nakita ng diablo na mahina ka sa isang bagay, doon ka niya dadatiin. Kung mahina ka sa pogi, mahina ka sa maganda, mahina ka sa pera dahil marami kang kailangan. Hello? Amen? Mahina ka sa maraming bagay. Kung saan ka mahina, na alam mo, yun ang kailangan pagdating mo sa buhay. Kita-kita ni Satanas yun kasi nga, sinabi ko sa inyo, di ba, ini-study ni Satanas yung pagtingin mo pa lang, ini-study ni Satan yun. Kunyari, ikaw Kristiyano na kasi sumaglit ka, pasakit ka sa pogi. Ito mahilig sa pogi. Tapos, nakita ni Satanas na sa pangailangan mo, kailangan mo talaga ng pera. Siyempre, pag-aaralan niya lahat ng kahinaan mo at doon kanya bibiktiman. Amen? Hello? Amen po ba? Kaya alam niyo, lahat ng Kristiyano ay dapat hindi papatay-patay. Amen. Kasi pag papatay-patay ka, nakita ka ni Satanas, first attempt ng layon, mahina, ikaw na ngayon ang kanyang imimisyon. Hello? Kaya dapat, di natin po dapat ipakita ng demonyo, ng kaaway, na yung sa kahinaan natin, dapat magpakalakas tayo. Huwag nating hayaan na doon niya tayo ibagsak. Amen? Lagi ko sinasabi, pag hindi ka nakuha ni Satanas sa isang sumpong para mapabagsak, ano yung papagurin ka ni Satanas? Marami kang bigat na maramdaman. Lahat ng bigat, nakalagan yan si Satanas sa'yo. Alalahanin nyo, hindi tayo pinabibigatan ng Diyos. Kasi mabuti ang Diyos. Amen po ba? Amen. Lahat ng kagulumihanan, lahat ng bigat, lahat ng agam-agam, lahat ng pangit na naramdaman, naranasan mo, lahat ng doubt and unbelief, lahat po yan ay hindi po yan galing sa Diyos. Yan po ay kagagawa ng demonyo. Amen po ba? Kaya, tuwing ikaw ay nabibigatan, nalulungkot o anumang pangit na naramdaman mo, dapat hindi mo yan i-entertain. Kung meron kang pangailangan, have faith in God. Amen? Hello? Yes, mabigat yung pangailangan. Mabigat yan eh. Kung ang Diyos lang eh, wala tayong bigat eh. Narito kasi si Satanas. Amen po ba? Kaya nga dapat, ang payo sa atin mga kapatid ko, bago po tayo pumunta sa topic natin, dito po sa, lagi po natin ito naririnig, pero as a pastor, lagi ko pong nire-refresh po sa inyo. Alam niyo, si Satanas, marami siyang binibiktima. Sa 1 Peter 5, ang sabi, magpakatino kayo.
Kalabitin mo, katabi mo, magpakatino ka raw. Matino, ha? Magpakatino. Ano ibig sabihin ng magpakatino? Yan, magiging maayos kayo. Magpakatino. Yan po ang sabi ni Apostol Pedro. Magpakatino kayo. Magbantay kayo. Magpakatino kayo. Magbantay kayo. Kung maayos ka, magbantay ka pa. Amen? Maayos ka sa Diyos. Amen? Amen. Magbantay ka rin. Kahit maayos ka, kailangan mo rin magbantay. Kahit may palampalataya ka, may kabanalan ka, kailangan mo rin magbantay. Amen. Amen? Dapat hindi magkukulang yung verse. Magpakatino kayo at magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ang leon ba? Once a year lang lumalapa. Once a month, once a week. Araw-araw siya nagugutom. Kaya kagaya ng leon, kung araw-araw ang demonyo nagugutom, naghahanap ng malalapa, dapat araw-araw tayo magpakatino. Araw-araw tayo magbantay. Minuto, segundo. Kasi pag nalingat ka, wala na. Nabitag ka na ng kanyang bahin. Amen? Hello? Kagaya ng leon. Ano mo ba, binabantayan ka niya araw at gabi? Binabantayan ka ni Satanas. Ako at ikaw, binabantayan ni Satanas palagi. Pero kung ikaw Kristiyano na hindi na masunurin sa Diyos, hindi ka na niya babantayan. Hindi ka niya babantayan kasi kanya ka na eh. Ikaw na Kristiyano hindi matino. Kasi kanya ka na eh. Pero pag Kristiyano kang matino, lalo pagka nakatayo ka na sa pulpito, mga pulpit ministers, yung mga loyal sa Lord na sumasamba, yung talagang in love kay Lord, tayong lahat po yun, magpakatino at magbantay. Amen. Every minute, every seconds ng ating buhay. Kasi, nagbabantay lang ang dyablo, ang mga demonyo. Ang sabi ko nga noon, magbantayan kayo. Binabantayan ka ng dyablo, babantayan mo rin siya. Hindi magbantayan kayo kung sino unang magapi. Hello? Amen. Amen? At ang sabi po sa verse 8, siya'y labanan ninyo. Okay? Siya'y labanan ninyo. Maging matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay naranasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Mga kapatid ko, kung anong hirap naranasan mo ngayon, hindi lang ako nagdadanas niyan. Hindi lang ako nagdadanas niyan, amen? Lahat ng kapatiran sa buong mundo ay naranasan. Kaya huwag kang malungkot kasi marami tayong nakakaranas. Hindi tayo nag-iisa. Amen? Gawin natin inspiration. Kung naranasan ko may video to, ay, hindi lang ako nakakaranas. Kundi lahat, sabihin mo sa buong kapatiran ng buong mundo, ay magpakatatag tayo pare-parehas. Amen? Kasi kung ikaw naranasan mo yan, naranasan din yan nila lahat sa buong mundo. Amen? May kanya-kanya lang po tayong laban ng buhay. May galingan mo yung pagkikipaglaban mo, galingan ko rin yung akin, gagalingan din nila yung kanila. Amen. Amen po ba? Kasi lahat tayo nakikipaglaban sa invisible enemies. Nanood po ba natin, sir? Kaya maging labanan daw po natin, resist the devil.
Eh, wala eh. Pag may alok ng devil, pare, halika na, isang ano lang. Gusto lang pare. Ayun yung mga kampo ng demonyo, nag-aalok na. Inutusan ng demonyo, alukin mo yan, sumasamba yan. Alukin mo yan, sabihin mo, isang sutuga lang, pang ano lang, ano sa pagkain. Tapos tututuin ka na. Tapos yung pari, magpipilitan ka ng umupo ngayon hanggang sa bitag ka na ng demonyo. Amen? Ganun na ng ano eh, si Satanas tumira. Ang sabi, resist the devil. Amen po ba? Tanggihan mo ang kasalanan. Ang sabi, labanan mo ang kasalanan. Hindi. Pag inalok, upo ka din. Ang galing mo, Kristiyano. Tapos, pag nag-pray ka, Lord, bigyan niyo po ako ng good health. Good health. Tapos panay ang droga mo. Panay ang inom mo. Panay ang sigarilyo mo. Panay ang puyat mo. Tapos good health. Nagpe-pray ka. Ingatan mo ito, Panginoon. Hindi ka nga nag-iingat ang buhay mo eh. Sinisira mo eh. Amen? Good health. Hello? Ang sabi po, labanan ninyo ang kasalanan, labanan niyo ang tiyablo. Huwag niyong paunlakan yung alok ng tiyablo, labanan mo. Amen. Hello? Mas mahal mo yung barkada mo kaysa Diyos? Mas mahal mo ba yung barkada mo kaysa Diyos? Sorry, say, ganito kasi ang sermon. Amen. Hindi information. Kailangan, pag lumabas ka, bugbog ka, tinamaan ka. Pero pag lumabas ka, na hindi ka naman apektado, hindi ka sumampan. Pero pag lumabas ka, apektado ka, ay talagang sumamba ka sa Diyos na kinigpit, tinamaan ka. Pero pag wala lang, church, ano mang uling kasalanan? Alam natin ang kasalanan eh. Hindi natin isa-isa, hindi tayo matatapos ng... Basta pagdating sa kasalanan, tukso. Kailangan, labanan mo. Labanan mo. Kalabitin mo yung katabi mo, labanan mo lang. Huwag mong pagbigyan. Labanan. Kalabitin mo kaliwat kanan. Labanan mo ang tukso. Labanan mo ang tiyablo. Hindi mo susutukin yung tao, kundi yung kasalanan na inalok, tanggihan mo. Amen po ba? Amen. Anumang colors, anumang kulay ng kasalanan, tanggihan mo. Amen? Hello? Basta kasalanan, tanggihan mo. Amen. Amen po ba? Amen. Maging matatag sa inyong panampalataya. Maging matatag sa panampalataya. Maging matatag sa paniniwala sa Diyos. Amen. Sa pananalig sa Diyos, sa pag-asa sa Diyos. Amen? Na pag inalo ka ng kasalanan, isipin mo kaagad ang Diyos para hindi ka matukso. Kasi minsan, hindi lang po minsan madalas, mabilis po tayo, madali po tayo makalimot. Yan ang problema ng maraming Kristiyano, makalimutin! Sana magiging makalimutin po tayo, nakakalimutan natin gumawa ng kasalanan. Amen. Amen? Kasi hindi po tayo nakadistin sa kasalanan. Amen po ba? Naunawa po ba natin, church? Amen. So, lagi ko pong ini-inject ng Lord sa atin na tayo magbantay, magpakatino, magpatatas sa panampalataya, labanan ang tiyanyo. Amen. Amen po ba? Amen. Palagpakan po natin